Tapos, outdoor fan field security Wi-Fi camera. Tapos, 6,500. Sabi dito, meron daw siyang color night vision, 360 visual coverage, smart motion tracking, saka free person detection. 1080p, full HD siya. Tapos, sa micro SD naman, kaya niya up to 512 GB. Meron siyang IP65 na waterproof. Tapos, ito naman yung smart motion tracking niya. 1080p, full HD live view, patrol mode, activity zone, person detection, IP65 waterproof, customizable sound alarm, color night vision, local and cloud storage, and multiple installation option. So, ano pa ba? Wala na, yung model niya is yung tapos 6,500. So, let's unbox na. Tapos, pag binili nyo to, wala pa tong kasama. Depende kung bibili kayo kasama nung may kasamang SD card or wala. Pero ako, sinamahan ko kasi siya ng SD card at least 32 GB. Then, pag in-open mo, ito ang makikita mo agad. From the box is yung tapos 6,500 na setup guide, manual, yung kasama sa manual. Then, yung pinaka tapon na natin ang CCTV. So, ganito ang itsura niya. Parang meron siyang LED na 4. And then, parang backlight niya yata ito. Then yung camera niya. Tapos, wala tayong LAN cord, kundi yung power cord lang. Then, yung pinaka-out. Then, ito yung parang pangsabit niya para pagka nilagay mo siya or sinabit mo siya sa pader or mga kisame mo. Ito yun. Yan. Pwede mo siyang bukunin yan. Yan. Yan yung mga options na pwede mong gawin sa kanya. Ikakabit mo. By the way, may tornilyo siya dito. And then ito, pwede mong tornilyohan sa kanya. Then ito included na tornilyo kasama niya. Tapos ito, may isa siyang ganito na parang silicone, pero hindi ko alam kung para saan to. O washer daw. Kasi hindi tayo marunong sa ganito. Kaya washer daw to. Ito yung mga tornilyo. Ito lang yung kasama sa box. Bukod yun, wala na. Yan. Wala na tayong kasama doon. Then, subukan natin. Try natin. Okay, so ngayon naman, try muna natin ilagay yung binili natin na memory card. Again, pag bumili kayo nito, may options dun kung kasamahan ninyo na memory card or yung mismo. Tapos 6,500 lang ang bibili nila. Kung meron na kayong memory card, para mas makamura kayo, makibumili ng may memory card. Pero kung wala pa, yun, may options naman dun sa binili mo. So, kasi na, ang ano natin is XR. 32 tapos
natin kay CCTV. Kasi ito yung itsura niya. Wala siyang, hindi siya dito nigli, guys. Ano lang siya, rubber lang siya. Yun yung pinaka ano niya. Pero mahirap buksan. Mahirap siya iangat. Ayan. Ayan yung itsura niya. Ayan, insert na natin itong SIM card. Isang memory card na natin. And then, wait tayo sa mangyayari sa kanya. At, iilaw ba siya? Meron na siyang, ayan, umikat siya. Umikat na siya. Ayan, natin gawin na kung daw sa buwan naman. Mapapansin mo, meron nag-blink siya ng red at saka green light. So, hintayin muna natin siya. Then, try natin kung meron na kayong tapo, ayan, meron na kayong tapo sa phone ninyo, hindi na kayo kailangan pa mag-download ng tapo. Pero kung wala pa, kailangan nyo mag-download ng tapo apps. And then, i-add nyo ng add device. Then, piliin niyo kung pang indoor, outdoor, or baby cameras, kung ano yung purpose niya para sa inyo. Lagay sa atin, lagyan na lang natin siya sa indoors. Tapos, ang model niya is Tapo 6500. So, hahanapin natin si Tapo 6500 na model. O, diba? Hindi pa natin mahanap. Wait lang. Dahil mabilis. Tapo 6500. Diba? Wala siya. Let's see. Type natin. Tapos, C500. Ayun. Kailangan pala ita-type natin siya. Then, power up and check the LED. Then, plug into your Tapo device and wait about 30 seconds until the LED blinks red and green and nag-blink na siya. Then, keep your phone and tablet close to the Tapo device throughout the setups. Then, LED display may vary by device version. The image is demonstration only. So, ganyan na naman ang nangyayari sa kanya. So, next na natin to. Then, wait lang tayo ulit. Then, after, connect to the device. So, connect tayo sa kanya. And then, connect. Found it. Nakita niya. So, magpapasok naman tayo ngayon ng Wi-Fi passcode namin. Then, tatype mo yung passcode, ay yung passcode sa Wi-Fi nyo na to. Ito yung Wi-Fi nyo na yan, yung mismong Wi-Fi nyo na. Tapos yung password niyo sa Wi-Fi ninyo, and then next lang. Then, sorry ulit. Kasi nakikita yung password namin.
Yung, Connecting to Wi-Fi. narinig niyo siya, di ba? Connecting to Wi-Fi. Then, magsasalita siya pala mag-isa. Yun nga, sinabi niya is connecting to Wi-Fi. Then, wait lang tayo ulit. Kasi kumonect siya sa ating Wi-Fi. Wi-Fi connected. Sinabi niya naman ulit is Wi-Fi connected. So, connected na raw siya. Pero sa ating phone is still connecting to your network pa rin. So, hintayin pa rin natin muna. Then, next, pairing to tapo device na yung lalagay. Then, after that, makikita mo na si tapo 6500 which is yung model ng CCTV mo. Then, next lang. Then, dito, pipili ka kung sa living room ba, store, or hallway, or customize mo. Pwede mo siyang i-customize na as bedroom or kung ano man yung gusto nyo ilagay sa kanya, pwede nyo gawin yun. Then, after that, next lang tayo. Then, pwede kayong mamili dito ng icons kung ano yung gusto niyo. Mamili lang kayo kung saan kayo mas komportable. Gaya ko is parang yung mismong tapos 6,500 na lang yung ilalagay natin para alam natin kung yan. Kasi dahil yan yung kamukha niya. Then, the next. Sounds good. Complete. You've configured your tapo device and it's ready for use. Okay, sounds good. Then, may trial tayo for 30 days. Start may trial lang yan or dismiss. Bala kayo sa akin. Start may trial. Then, free trial activation success siya for enable your 30 days trial of Tapo Care. Explore the Tapo Care can do for you. Yan. So, okay mo na lang yan. 30 days kasi parang free lang yan. Free trial lang yan ng ano. Then, may bayad kasi yan. Then, after that, it's set up storage. Insert a micro SD. It's recommended to be used a class 10 micro SD card or higher with storage from 8 gig to 512 gig. Then after inserting the micro SD card, confirm the camera view and related features like activity zone and initialize the micro SD card in the Tapo app. Do not format it on your computer or using the third-party software. And then got it lang natin yan. And then, yung updated time, ito yung 3 a.m. to 5 a.m. para kung sakaling yung firmware niya is mag-update sa mga ganyang oras lang. Hindi gano, ano. Then, got it lang yan. And then, nandito na si Tapo 6500 natin. Which is, ito yung bago natin na in-unbox natin. And, pindutin lang natin si Tapo 6500 natin. Then, tingnan natin kung ito, ang 360 visual coverage with motion tracking daw. And then, ang next is AI-powered person detection. And then, customizable sounds and light alarm. And then, watch, listen, and chat. Yan din yung mga features na meron siya. Got it lang natin yan. And then, update now. Then, update. Then, ayaw nyo pa mag-update, kaya huwag mo natin siya i-update. Balik tayo sa Tapo camera natin. Ito naman, after nun, dito na tayo ngayon sa, makikita na natin ngayon yung nakikita ni CCTV natin. Yan. So, I think wala na naman siyang plastic. Wala na. Yan. So, yan yung quality ng nakikita natin kay CCTV natin. Yan. So, tapos, yung panel tilt is pwede siyang galawin. Yan yun. Nakokontrol natin siya ng pakanan, pakaliwa, up, and down. Guys, yung camera natin ngayon is, ano yan, kung bakit parang reverse siya dito sa controller natin is kailangan kasi si Tapo natin is nakaganon. Yan. Pero pwede rin naman siya nakaganyan if gusto ninyo, tapos iti-tilt nyo na lang dito.
Pwede rin naman kasi yun. Yan. Kumbaga may adjustment kayo. And then, pwede natin siya makita yun nga ng 300. Yan. 360. Pwede mo siya makita ng paikot. Yan. Then, pa-reverse na. Yan. Tapos, bababa natin siya. Yan. Ganyan. Yan na yun. Yan. Tapos, pag gusto ninyo, kasi pwede yan siya na, ito, yung auto. Yan. Pwede kasi siya ng naka-day mode. Yan. Ganyan yung itsura niya na day mode. Night mode is ganito naman na itsura niya. Naka-black and white lang siya. But, piliin nyo na lang yung auto lagi. Para kasi pag may ilaw, automatic na magkukulay siya. And then, pagka nag-night mode is, yun yan. Black and white siya pag naka-auto siya. Unlike na naka-day mode kasi pag walang ilaw, medyo malabo siya. Yun. Kaya ino-auto ko siya para clear vision pa rin. Para may clear vision tayo even may ilaw or wala. Then, yung light naman is ayan. Pwede mo siya i-customize, mga ganyan. Then, yung pwede mo itong gamitin na pantawag dito kung may kailangan kang kakausapin, like try natin. Yan. Then hello, kunwari nasa labas ka, tapos may gusto kang iutos o sabihin na nandun sa bahay ninyo or doon kung nasaan man yung CCTV ninyo, pwede. Then naririnig ka rin naman niya at the same time. Yun, so pwede kayo mag-usap gamit dyan. And then ano pa ba ngayon, iyan ako. Tapos sa playback and download, dito mo naman makikita lahat ng storage niya na mga video. And then, ito naman sa SD card. Dito yan papasok muna sa cloud kasi yan may free trial tayo. Pero once na matapos na yung free trial natin sa cloud, papasok na yan dito sa SD card natin lahat. And ang mangyayari lang naman dyan is pag napupuno na siya, mag-auto delete siya doon sa mga dati, sa mga unang-una niya na nakuha na video. Then, para makapag-record siya ulit ng panibago. Ganun lang naman yung ginagawa niya. Ang pagkakatanda ko, si 32 gig is meron siyang 1 week or 8 days para ma-store niya yung mga videos na meron siya nakuha ng 7 days or 8 days. After nun is mag-auto delete siya para sa bago na. Kaya kung meron kayong babalikan mga 8 days after or mga 10 days tumipas, possible na hindi nyo na siya makita, lalo na kung nasa SD card kayo. Yun ang disadvantage ng mababa yung SD card. Advantage naman yun ng mas mataas na advantage na storage ng SD card. And yun na. Again, tapos C500. Thank you.